yung constitutionality na maipip. Dapat ho i-challenge sa Supreme Court para hindi na humatuloy yung maipip na yan at maubos ang pera ho ng PhilHealth. Kasi dyan ho pumupunta yung PhilHealth, nililipat ho sa Department of Health eh. Kasi yan ho yun na lang ang natitirang pork barrel ng mga politiko at dyan ho nila gusto. Kasi may engagement sila sa tao. Gusto nila magkaroon ng utang na loob ang mga pasyente sa mga politiko. Nakausap po namin si Congressman Leandro Leviste before tayo umere sa ating panayam ngayon. Sinabi po niya na nadala na yung mga politiko sa paggamit po ng flood control para magpasok ng mga insertions. Ngayon, ang ginagamit po nila is yung MAIP. Dinadagdagan daw po yung budget para doon mapunta. Anong tingin mo doon, Doc, bilang isa pong health reform advocate? Well, after the flood control program anomaly at nabisto na yan, lumipat sila. Actually, dahan-dahan. Nagsimula yan mga 2023 na maglagay ng pondo dito sa MAIP, yung Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Program na ginagawa nila ng mga guarantee letters para sa ganon kung may kailangan ang isang pasyente lalapit sa politiko at ibang ahensya para mabayaran yung kanyang hospitalization rather than sa PhilHealth na binanggit nyo kanina ayon sa universal healthcare. Kasi dapat isang single or national payer or purchaser lang ang dapat magbayad para hindi magulo. So, lumobo na lumobo yan until umpisahan natin na i-enact yan isang DOH executive order ng 2023. Tapos inumpisahan nilang kunin, dinefund yan in 2024 sa isang yung 60 billion na tinransfer sa unprogrammed appropriations, which is actually the flood control. Ng December 5, mga less than 2 weeks ago ng Korte Suprema na unconstitutional. Pagkatapos ng 2024, hindi sila pa nakontento. Siniro nila yung budget for 2025. Sa ngayon, wala tayong budget for 2025. At ang budget ng MAIP ay 42 billion this year at zero ang budget for PhilHealth. At sabi nila may excess funds. Wala naman excess funds. Sa 2026 budget, ang budget natin ay sa PhilHealth ay 53 billion. At ang nangyari pa, pumantay pa mga kababayan. 24 munang tawad tapos naging 51. Nanalo na po ang lower house at sumuko na po ang atin pong Senate. Ang gusto sana natin ay 147 billion. Kaso lang ho, nilipat ho yung budget na yan dito po sa MAIP. Kwento ko lang ho sa inyo yung ask ng... Kung makikita nyo yung orange sa mga kababayan natin, yan ho ang budget ng PhilHealth. O makikita nyo, yan ho dahil kay President Aquino at kay President Duterte. 2012, yung sin tax law, minahalan ang presyo ng sigarilyo at alak. Nung pumasok si President Duterte 2016, ako po'y director ng PhilHealth. At ang huling araw ko yung pagpirma ni President Duterte, February of 2021. Makikita niyo yung run rate, almost 70 to 80 billion a year. Tapos inumpisahan ang MAIP, yung kulay blue, hanggat tumaas. At tuluyan ng binura ang PhilHealth po dun sa 2025 budget. Na question ko po sa Korte Suprema, February of this year, after na mag-file po, after na utusan ni Executive Secretary Recto si Emmanuel Ledesma, ang dati pong PhilHealth President. Ngayon, makikita nyo ngayon, halos pumapantay lang po ang budget ng MAIP na yan sa PhilHealth. Ngayon, dahil in order ng Korte Suprema yung December 5 na isole, ito pong 53 billion plus 60 billion, 113 billion.
Pero sa katunayan, kung even-steven lang, walang pagbabayad ho yung Korte Suprema, makikita nyo, mali po yan eh. Kasi dapat wala ho ang Department of Health tagabayad. Kasi ang role ng Department of Health lang, ayusin ang mga hospital at health human workers. At yung mga epal na politiko, walang papel dyan kasi bawal sa batas. Pagka gumawa ka na ng batas, wala ka na ugnayan sa execution ng executive branch. Yan ay napatunayan na doon sa PIDAP ng Korte Suprema. Kaya nagbabalak din po ako sana na baka mag-file po ako ng petisyon maliban doon sa walang budget for 2025 para hamunin yung constitutionality ng MAPIP kasi yan ho ay against sa universal healthcare. Number two, i-question ko rin na baka lugi ho tayo kasi nung sinoli ni President Bongbong Marcos yung budget na September 20 na 60 billion, dapat tumalima kagad ang Treasury under the DOF na sinole ang pera. Ang nangyari kasi, sa 2026 natin babayaran. So parang double jeopardy. Ang magbabayad ng kinuha nila ay ang taong bayan. So kailangan malinaw sa atin yun na may utang pa sila plus interest. Tapos tayo pa magbabayad nung kanilang kinuha for 2026. So ito ay isang legal failure kasi labag sa batas. Isang moral failure kasi hirap ka na, ikaw pang kukuha ng guarantee letter. Samantalang kung naka-admit ka, na heart attack ka, stroke, or nagda-dialysis ka, pupunta ka lang sa billing section, kakausapin mo, tapos na ang istorya. Ito, pipila ka pa, may cancer ka na nga, nakakalbo ka na nga, nangihina ka pa, lalaboy-laboy ka pa, at namamalimos ka, nangungutang ka, nagmamakaawa ka pa sa politiko. So, ito lumalabas na ito ang bagong mukha ng pork barrel natin maliban sa flood control. At hindi katanggap-tanggap kasi nawawalan ng dignidad ang ating kalusugan. At ito dapat hindi to pinalalampas kasi oras na pinalampas yan, lolobo ng lolobo. Yan po yung pinagdadaanan. No? Imaginein mo kung pasyente ka, kukuha ka pa ng medical abstract, kukuha ka ng mga papeles na yan, pupunta ka kay politiko. Si politiko, ang gagawin, mangangako sa'yo. Paano, napapako naman, ang dami kong pasyente, pinangakuan, di naman pala binibigyan. Or ibibigay, 5,000 lang. Pero ang laki ng hiningi nila sa kanilang pork barrel, dyan sa kanyang maip na yan. Tapos hindi mo pa makikita. Tapos kung matalo pa, paano? Institutionalized na ng Department of Health. Kunyari yung politikong yun, nangako at hindi na nanalo. Marami ho, mga kaibigan, dito sa mga pasyente ko ang humingi ng tulong sa mga senador, congressman na hindi na natupad ang pangako dahil ang sabi nila, involved sila sa flood control project, ano pa daw bibigay nila? So, these are things na dapat intindihin natin. Yun yung sa baba, mga kababayan, yan yung ideal setting sa Inglaterra, sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, other Asian countries. Tayo lang ang bukod tangi ang gumagamit ng nasa taas. Yan ho ay kalunos-lunos at nakakahiya ho bilang Pilipino na sa dami ng pera natin. May arrears pala sila, Admar, MJ. Di sila itong PAGCOR at PCSO, meron tayo dapat matatanggap. Akalain mong hindi sinisingil o hindi binibigay. Sa 2024 at saka itong 2025, 75 billion na hindi binigay ng gobyerno sa PhilHealth. Zero. Kaya kailangan talaga ikalampagin. Kasi kung yun pala mga perang yan, ang arrears nila ay 300 billion plus yung 75. Ang budget pala last year, this year, 400 billion. Di, ang dami natin pera, so halos hindi na tayo magbabayad. Mga kababayan, alam niyo po ba tayo ang isa sa pinakamataas na out-of-pocket expenses sa buong Asia? Ang out-of-pocket po natin sa ngayon ay 46%. Samantala, ang Cambodia, Myanmar, yun ang nakahigit sa atin. Ang Thailand, 9% lang ang binabayad. Tayo po, ang laki ng binabayad natin. At isang sakit lang, yung aking pinsan na-stroke.
akalain mo 800,000 ang bill, nagbenta na ho ng kotse at lupa para lang ho mabayaran yung sa ospital. Ganyan po yun. Samantala ang dami-dami nating pera dahil nga habang may naninigarilyo, habang uminom ng alak, habang nagbe-vape, habang meron po tayong sweetened beverages at may nagbabayad na premium ng nasa workplace, paano ho tayo mawawalan ho ng pera para sa kalusugan? Ang ginagawa ho, inis ho sabihin, kinukurap lang ho ng ating gobyerno. Kung sino pa yung leader natin, pwede nga patusin yung flood control, di ba? Pero nadidiri tayo. Pero yung kalusugan, pinatos mo at hindi mo binigyan ng pera at ikaw mamamalimos pa. Yan ho ang pinakamataas na level ho ng corruption na nakita ko sa buong buhay ko. Opo, Doc, mayroon pa kasi nagsasabi na pag hindi na pinondohan yung MAIP at nilagay lahat sa Universal Healthcare Law, hindi pa raw kasi na-perfect yung sistema ng Universal Healthcare Law. Kayo po ba naniniwala doon, Doc? Hindi ako naniniwala doon. Kasi ang Universal Healthcare Law, kung sinunod lang ho nila yung pagbabayad ho ng Syntax, PCSO, at saka yung sa PAGCOR, ang projection ho niyan after the signing ho ng dating Pangulo, dapat to in the 10th year niya, 2019, 2029, dapat ang binabayaran na lang natin ay almost 20%. Ngayon ho, 46%. Hindi ho tayo makakaalagwa dyan. Kaya hindi mape-perfect ang healthcare system. Paano? Hindi nyo binibigyan ng pera. Paano mape-perfect yan? Sa project management, so, kung nakikinig ho si Secretary Recto, paano ho magtatagumpay ang healthcare? Ikaw po ang dating finance director, hindi mo binigyan ng pera. Siya nga pala, dapat ipaalala sa taong bayan, ang pumirma ng 2025 budget na tinuturing yun ang worst budget in history. 3 po dyan sa 5 na pumirma ay wala na. Secretary Bonoan, Secretary Amena, Secretary Bersamin. Ang natira na lang si NEDA, Secretary Arsenio Balisacan at ang Executive Secretary Recto. So, and then, ang huling pumirma, of course, si Bongbong Marcos. So, sa tatlong yun, sa 6, wala na. At ngayon, hindi man lang accountable yung mga yan kasi hindi naman naimbestigahan yung tatlong yan. So, paano na yun? So, the fact na wala na yung pumirma ng yung mga economic managers ng December 30 kasi sumulat tayo niyan sa Facebook almost nag-viral po yan Kaya na-delay yung pagpirma ng Pangulo December 20, December 30, Rizal Day. Akalain nyo po na hindi pala bibigyan ng pondo pa ang PhilHealth na zero. Tingnan nyo. Tapos, lahat nilagay nila sa DPWH kaya lumobo ng 450 billion yung insertion at dinifund din ng education. So, yan ho ang patunay na wala hong pakundangan ang gobyernong ito, hindi lang ho sa infrastruktura, pati na ho sa kalusugan at maging sa edukasyon. At dapat hindi ho tayo titigil na hindi maipaliwanag, lalo na dito sa BICAM na to, mukhang talo na ho tayo Kasi nanalo yung MAIP. Pero kailangan habang hindi pa napipirmahan ng Pangulo hanggang December 31, laban lang ho tayo. Tapos next year, kung tingin natin kailangan nating i-challenge sa Supreme Court uli, laban uli tayo. Dapat hindi natin pabayaan ito kasi yung next generation ng Pilipinos ang magsasuffer dito. Samantalang meron naman pera at meron naman humbatas dito para sa ating healthcare. Doc, si Admar po ito, magandang gabi. May pahayag po ang DOH, yung kanilang proposal, yung 80% daw po ng MAIF, pampondo daw po para dito sa zero balance billing na ipinagmamalaki po ng kasalukuyang administrasyon. Nakikita nyo po na kayang makamit pa rin itong zero balance billing kahit sa PhilHealth idaan po yung pera? Hindi po. Sa LGU ho, may politiko pa rin yun.
'di ba? Violation pa rin 'yan. Dapat kasi pagka ikaw gumawa ng batas, di ka makikialam. Eh, ang daming politiko doon eh. Doon pa lang failure na eh. Number two, hindi pantay-pantay ang pagbibigay kasi yung mga gamot na gagamitin doon sa mga LGU ay hindi napayagan for the national formulary. Yung mga kasi pag sinabi mong PhilHealth, inaral na lahat 'yon. Naka-blueprint na 'yun eh. Eto, bara-bara na lang 'to. Eh hindi naman pwede ka magbayad tapos bara-bara. Hindi mo alam kung effective yung gamot, yung mga doktor na nakalista diyan. Hindi ako naniniwala po na matutupad yan kasi fragmented po yan eh. Kaya nga PhilHealth yan. Kasi po, pagka pumunta ka doon sa ospital ng PhilHealth na, alam na kagad ang gagawin dyan. Ito, mga kapapay, mga LGU. As we speak right now, bicameral, dapat ito, ngayon ang lumabas ito sa itong MAIP na to, dapat na-discuss yan sa budget hearing or separate hearing ng health committee bago nila sinasabi. Eh dahil nag-react sila sa taong bayan, nag-i-introduce sila ng mga konsepto na wala naman pong laman. Dapat na-challenge ko yan. Eh ngayon, na-challenge ko na kagad na hindi matutupad yung zero balance billing na yan. Kasi ako, araw-araw ako nasa ospital eh. So, paano ang communication yan to the public? Na ibig mo sabihin, pagpasok ng Enero 1, pumasok ko sa LGU Hospital, wala na akong babayaran. Ang labo nun. Eh, samantalang ang PhilHealth, kung bigyan mo ng pera yan, alam na kagad kasi lahat yan, nakalista lahat tayo, nakaregister tayo lahat eh. So, nangyari, nagdalwa pa, no, para nakikipag-contest ang DOH Secretary sa PhilHealth President. Kasi gusto niya gumawa rin ng sariling bayaran doon na wala naman. Yan palistic type of leadership. Kaya ako, kinikonden ako yung mga patutsyadang ganyan. Hindi lalampas sa akin yan at ilalaban ko yan. Yung sinasabi nila, mali yan. Dapat ang sundin lang yung universal healthcare kasi meron na hong plantilla doon, may blueprint na para ayusin natin yan. Yung mga zero balance yan press release lang na wala pong kalatoy-latoy ika nga sa wikang Tagalog. Yan ho ay hindi ho yan magiging successful kasi hindi challenge ng medical community at ng maraming mata at yan ay reaksyon dahil sa pagbatikos sa pagpapataas ng maipip. Kaya wala po yan. Hindi ho Opo. magtatagumpay ho yan. Doc, marami po akong nababasa na mga kwento, no, doon sa mga always na mga nagbibigay, nagko-contribute para sa PhilHealth, yung may mga trabaho, no, automatic kasi yan kalta sa kanilang sinasahod. Yet, nababasa ko yung mga ano nila na ganito yung billing, daan-daang libong piso, pero ang nababawas lang, 5,000. Ganun Okay. yung grabe yung frustration po nila dahil alam mo yung nagbabayad ka na talagang buwan-buwan na kakaltasan tapos yet ang inaasa mo na malaki-laki maitulong in case of medical emergency tapos ganito po yung nangyayari. Doc, kumbaga meron din po kahit nasa implementation din po sa PhilHealth or mas maganda tutukan na lang ito, lakihan na lang po yung mga benefits na malaki yung mababawas doon sa billing ng ating mga kababayan po. Lalo na yung mga regular na nagbabayad po ng contribution. Okay. Explain ko yan. Ang dalawang klase ng pagbabayad, isang direct contributor. Ito po yung mga kinakaltasan sa mga empleyado at saka mga OFW. 5% ho yan ang salary ninyo. Ang indirect contributors, ito po yung binabayaran ng gobyerno through the sin tax po. Sino po yung indirect contributors? Number 1, yung mahirap. Mahirap pa sa daga. Number 2, yung tumatanggap ng 4Ps. Number 3, yung mga disabled. At the number 4, senior citizen. Ngayon, kung may pera ho ang PhilHealth, ang nakaata sa batas, dalawang bagay lang pwede mong gawin. Taas nyo po yung benefits at re-reviewin nyo yung case rate sa tinatawag. Kunyari, heart attack dahil sa masusi na ginagawa dun sa Senado ni Senator Bongo nung siya ay healthcare committee, napaunlad yung heart attack, naging ang angiogram at angioplasty covered na 500,000.
Ngayon, ang pinakamadaling gawin diyan, kunin niyo yung top killer diseases kasi 80% siya ng namamatay ho sa Pilipinas. At yan, itaas mo kaagad ang case rates niyan para sa ganon, yung out-of-pocket expenses bumaba. And then, ang susunod ay babaan yung premium. Kunyari 5%, gawin mong 4% or 3%. Doon lang matutuwa ang taong bayan. Ngayon, kaya maliit po ang nakukuha ninyo ay dahil unang-una wala silang pondo. Ngayon, pangalawa, kailangan dyan ng mga innovative. Sa susunod sigurong, kasi na-appoint po kasi na PhilHealth directors dyan, kalahati niyan, ex officio, ibig sabihin, DOF, DILG, um, mga government officials, labor, ganyan. At ang kalahati niyan, private sector. Ang problema diyan, yung private sector, wala, ang iba diyan hindi doktor. So paano makakaisip yan ng mga bagay para tumaas ho ang mga case rate? Kaya isa dapat yang repasuhin later on na dapat yung na-appoint diyan may fixed term at hindi nawawala. Para ngayon may institutional memory. So yan ho yung nakikita ko kaya ko konti nakukuha niya si Supreme Court Justice Josephus. Ang sinabi niya, akalain nyo bang na confine siya 7 million esophageal cancer? Ang binayad lang niya 50,000, wala pang 5%. Eh kasi nga, hindi nga nare-review ang case rates. Nire-review dapat yan, heart attack, cancer, na dapat siguro isama na rin yung MRI, CT scan, para sa ganun, ang may ibsan ng gasto sa mga tao. Kaya, na minsan sa television nakita ko si Senator Alan Cayetano galit na galit sa DOH. Eh kasi nga hindi nga nire-review yung mga benepisyo at ina-average nga dapat 'yan para malaman mo kung kulang na based on inflation yung case rates. Kasi ngayon, mas mataas na siyempre ngayon ang gastos sa mga laboratorio, sa imaging. Eh di dapat itaas din natin yung benepisyo kasi mahirap ang buhay ng mga tao na nagkakasakit. Yung mahihirap eh. Ngayon, ang nakukonfine kadalasan mga kaibigan, hindi po yung mahihirap kasi wala silang savings eh. Ang kalamihan na nagpapa-admit ay middle class and upper class dahil meron silang HMO card plus meron silang savings. So, yan ho ang kalunos-lunos. Kaya kung ang PhilHealth natin ay maraming pera, yung the poor, will have the opportunity na ma-confine kasi meron ng pambayad ng PhilHealth at yun ang sasagot. Yun ang ibig sabihin ng equitable access to health. Kaya mayaman ka, taong grasa ka, or bilyonaryo ka, pareho ka sa mata ng batas ng kalusugan, lahat kayo ay babayaran ng lipunan o ng government. Yan ho ibig sabihin ng universal healthcare. Opo. Meron po bang patakaran sa PhilHealth doc na pag hindi ka magiging qualified pag less than 24 hours hindi ka na-admit? Inayos na po yan na nung time ni Senator Bongo at ni Raffy Tulfo. Sila yung mga nagsulong na emergency room allowances, sasagutin na. Nakita ko ho dun sa budget proposal ni President Edwin Mercado. Mahusay ho yung bago nating Pangulo. I-include niya emergency room packages. I-include niya yung yakap. Ang yakap yung outpatient, yung preventive arm na libre ang check-up, libre ang laboratorio, libre ang gamot, 20,000 per year. Kaya lang, bago natin ma-launch yan, kailangan natin na maraming pera. Kung kukunting pera binigay mo at binigay mo sa MAIP, paano ho yan matutupad? Kung mas malaki pa yung budget ng MAIP na pampolitiko na pagbabayad kesa doon sa tunay na magbabayad, paano po yun? Kaya marami hong gagawin ngayon ng PhilHealth sana, pero ang pera ho ay kulang. I doubt kung malo-launch nila ng ayos ho ito, considering nagbabalo ng population, dumadami may sakit, at maraming tumatanda. So therefore, mas marami na tayong pondo na gagamitin para dito.
Opo, so kalokohan or hindi talaga realistic po yung sinasabi nung una na nagkakaroon po ng surplus or mga hindi nagamit na pondo. Kasi nakikita natin na, Dok, napakarami pa rin ng pila humihingi ng tulong. At nangunguna dyan yung sa mga medical na mga pangangailangan na po. No? So, kumbaga, sa nababanggit nyo po na marami, dapat pa nga i-review lagi yung sa mga case rate natin. So, talagang malabong mangyari na magkaroon talaga ng surplus at alam naman natin hindi naman pang profit itong insurance itong PhilHealth unlike sa mga private na mga insurance talaga. So dapat gastusin lahat-lahat para sa doc sa ating mga kababayan. Explain ko lang ho yan. Niloko ho tayo ni Executive Secretary Ralph Recto. In fact, binura ho siya ng Korte Suprema. Wala hong tayong tinatawag na excess. Ang excess funds, pagka social insurance ka, dapat magtira ka ng 2 taon na gastos mo. Let's say, ang gastos mo sa first year ay 200 billion, then 400 billion. Wala dahil pag may emergency situation, ano gagamitin mo? So walang excess funds na talagang tunay. At tama po kayo, ang pera na binigay sa inyo, uubusin nyo sa buong taon kasi re-replenish yan. Hindi ho yan investment bank. At kung sumosobra lang, pwede ho kayo maglagay lang for investment pero hindi nyo pwedeng malaki yan. Dapat gastusin yan para sa tao. Kasi sa susunod na taon, bibigyan pa rin kayo. Kaya kung tayo talaga ay excess, bakit ang haba ng pila sa PGH? Alas 3 pa naman na madaling araw, ang daming pila ho sa East Avenue. Ang bulwak ang pasyente dyan sa Philippine Heart Center at lahat ng ospital natin. Kung tayo ay nag-uumapaw ang pera, bakit ho tayo ay, kung makikita natin, grabe ang pila? So malaking kalokohan yan. At nakakaawa. Ang nakikita ko sa ating mga cabinet officials, lalo na Secretary Recto, walang puso, walang compassion, walang kindness. At ang gusto lang ay fiscal discipline. Mali naman po yan. Kaya masasabi ko po ay nakakalungkot dahil meron tayong mga leader na iniisip lang para sa kanila pang sarili at gustong baliktarin ng batas. Buti na lang with clarity, ang Korte Suprema ay nagbitaw na, and that is a moral victory for all of us. At hari nawa, matuto na ang ating cabinet members, pati si President Bongbong Marcos, na talaga sundin ang batas. Kasi kung 3 taon na lang sila, they will go down in history as the worst na nakita kong mga cabinet officials. Dahil niyurakan ninyo, ninakaw pa ang pera ng kalusugan, yun na lang ang sinasandalan natin Yun pa ang kinukuha. Hindi katanggap-tanggap siya Opo. sa mga taong naghihirap dahil meron man pera tapos hindi natin binibigay. Opo. Doc, balikan ko lang yung naging desisyon po ng Korte Suprema. Ano po sa tingin ninyo? Meron ba kayong pag-question din doon sa sinasabing pagsusoli or return or restore? Kasi nababanggit din doon na doon sa ilaan na lang sa 2026, doon na lang kukunin. Hindi po ba kukuha ulit ng tax mula sa taong bayan naibigay na yun? Dapat naidagdag pa nga yun sa pondo for PhilHealth, Doc? Well, unang-una muna, purihin natin ang Korte Suprema kasi napakatapang ho ng desisyon nila Kaya lang po nung nilabas po kasi December 5, almost close to the ng budget hearing na. So, ang nakita nilang pagsusoli ay yung ilagay na ho sa 2026 budget. Hindi na pag-aralan ng mabuti. Sa unang tingin ko, parang siyempre matagumpay. Nung iniisip ko, at sina Cardinal Ambo David, at marami pa, actually 90% sa social media na-realize yun. Kaya kailangan nating i-challenge kasi baka na-overlook ng Korte Suprema nung nag-decide sila ng December 5, ay hindi nila alam 2026 na sa ilang araw. Kaya wala namang masama ho na mag-petition tayo sa Korte Suprema in a respectful manner para sa ganun mautusan ng executive branch na magbayad out of their treasury at makagawa ng supplemental budget for next year para mabayaran lang. Kasi
Ang sinisingil po natin yung 75 billion na hindi binigay, tapos itong 60 billion, dapat singilin natin yung 135 billion from the government out of their treasury at bayaran within 2026. Kaya sa ngayon, we'll take the victory muna ng December 5 and then move on after namin pirmahan ng budget para sa ganun malinaw. Sa ngayon, ang laban natin, tama po kayo, hindi ho yan nawawaglit sa isip ko, yung decision na yan. But I think, bigyan ho natin muna ng karampatan pong, I would say, commendation ang Supreme Court for the decision. And then, dun sa 26 na budget na kukunin at kulang, pwede naman tayo magtanong sa kanila at in a respectful manner. At ako, tatlo yung itatanong ko, follow-up ko do sa hindi pagbibigay ng pondo for this year. Number 2, yung sinabi nyo po, yung 2026 budget ng pagbabayad at yung constitutionality na maipip. Dapat ho i-challenge sa Supreme Court para hindi na ho matuloy ang maipip na yan at maubos ang pera ho ng PhilHealth. Kasi dyan ho pumupunta yung PhilHealth, nililipat ho sa Department of Health eh. Kasi yan ho yun na lang ang natitirang pork barrel ng mga politiko at dyan ho nila gusto. Kasi may engagement sila sa tao. Gusto nila magkaroon ng utang na loob ang mga pasyente sa mga politiko.